Kabanata 1551. Nabalik sa katinoan si Violet at humarap kay Rose. Ma'am, pwede bang umuwi ka muna? I have something going on. Hindi siya naglakas loob na tumingin dahil ayaw niyang may mapansin siya. Walang napansin si Rose na kakaiba at inisip na lang niya na nasa mood siya, kaya tumango siya. Sige, uuwi na ako. Ingat ka. Pagkaalis ni Rose, lumingon siya at nakita niya si Jackie at ang babaeng maikli ang buhok. Napakagatlabi si Violet at sumunod. Nagtago siya sa kanila sa buong paglalakbay hanggang sa makarating sila sa isang kafe, at pumasok ang babae kasama niya. Napagtanto ni Violet na kabalbalan ang kanyang ginagawa. Hindi na niya kailangang malaman kung sino ang kasama ni Jackie, kaya tumalikod siya at handa nang umalis. Biglang sumulpat si Daisy out of nowhere. Tita Violet, napatalon siya. Siya ay nabigla. Daisy, tumingin siya sa paligid at nagtanong, bakit ka nandito? May hawak siyang teacup habang humahajejek. Pumunta ako sa pamimili kasama sina Colton at Tito Jackie. Ang sabi ni Tito Jackie ay may kakilala siya, kaya kami ni Colton ay pumunta sa kanya-kanyang paraan. Pagkatapos nun, tumingin siya sa kafe. Babae ang kaibigan ni Tito Jackie. Tinapik ni Violet ang kanyang noo. Mind your own business, anak. Hinawakan ni Daisy ang kanyang noo at nagpout, I am minding my business, but you. Tinitigan niya siya pataas at pababa. Sinusundan mo ba si Tito Jackie? Ako broken bar, hindi ako. Inilayo ni Violet ang mukha niya. Walang sumusunod sa kanya. Nagkataon lang. Napangiti si Daisy. Isang pagkakataon. Daisy, mukhang seryosong-seryoso si Violet. Anong sinuhulan ka ni Tito Jackie? Bakit mo ako kinukulong ng ganito? Hindi kita binitag. Si Daisy ay mukhang mali at hindi pangkaraniwang inosente. Tinanong ako ni Tito Jackie na huwag sabihin sa iyo noong isang araw, at natakot ako na baka malungkot ka kapag sinabi ko sa iyo na nakuha niya ito, kaya sinabi kong ako na lang ang kumuha para sa iyo. Naghihinalo pa rin si Violet. I would be too naive para maniwala sa iyo. Nagbaba ng tingin si Daisy. Sige po, Tita Violet, huwag po kayong magalit. Pasensya na po, pero nakita ko po na may gusto sa inyo si Tito Jackie. Gaya ng, ngumisi si Violet at nag-cross arms. Masyado kang walang muwang. Ang mga lalaking nagsasabi na gusto kanila ay hindi magiging malapit sa ibang babae. Hindi ka dapat mahulog sa kanila. Ngunit sa pag-alala na si Daisy ay napakabata at maaaring hindi alam kung ano ang pagmamahal, siya ay bumagal. Hindi ganyan ang affection works. Paano ito dapat gumana kung gayon? Ito, tumigil si Violet at ibinaba ang ulo. Walang saysay na magpaliwanag sa iyo dahil hindi mo maiintindihan. Hindi natuwa si Daisy sa pagiging diskriminasyon dahil sa kanyang edad, paano ko malalaman kung hindi mo ipapaliwanag sa akin? Ngumisi si Violet at pinitik ang noo. Bibigyan kita ng leksyon. Kapag may gusto ka sa isang tao, gugustuhin mong makita siya palagi at hindi ka titigil sa pagsasalita tungkol sa kanya. Lahat ng ginagawa niya ay makakaapekto sa iyo at maiinggit ka o matatakot, at ang mga sorpresa na ibinibigay niya ay magpapasaya sa iyong araw. Ang pagmamahal ay kapag isang araw, nakilala mo ang isang batang lalaki at naiisip mo ang isang hinaharap na kasama niya, at gusto mong maging asawa niya. Pinagdikit ni Daisy ang kanyang mga labi at hindi umimik. Hindi alam ni Violet ang sasabihin. Bata ka pa, malalaman mo pagtanda mo. Naiintindihan ko, naisip niya ito. So, gusto mo si Tito Jackie, at nagseselos ka dahil may kasama siyang ibang babae. Kabanata 1552. Bumagsak ang mukha ni Violet. Hindi ako nagseselos. Sinong nagseselos? Ang boses ni Jackie ay nanggaling sa kanyang likuran. Daisy beamed and greeted him. Tapos ka na ba, Tito Jackie? Tumango si Jackie habang nakatutok ang mga mata sa mukha ni Violet. Lumabas ng kafe ang babaeng maikli ang buhok na may hawak na bag, huminto sa tabi niya, at tumawag, Jackie. Nakita ni Violet na magkalapit sila, at nag-freeze ang ekspresyon niya, pero hindi halata. Siya'y ngumiti. Ano ang posibilidad na magkasalubong tayo habang namimili? Hindi sumagot si Jackie. Lumingon sa kanya si Daisy, hindi mo ba sinusundan si Tito Jackie? Natarante si Violet dahil tumambad siya at itinanggi ito, hindi ko siya sinusundan. Napakaliit ng lugar ni Octavia. Hindi mahirap makipagbanggaan sa isa't isa. Umalis na siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Napagtanto ni Daisy na galit siya, kaya tumingin siya kay Jackie. Sobra na yata ang narating natin. Ngumiti si Jackie. It's fine. I'll talk to her. Iniwan niya ang babae at sinundan si Violet.
Ang babae ay balisa. Alam niyang umaarte lang siya, pero dahil hindi siya sanay sa pag-arte, kinakabahan siya. Naglakad si Daisy palapit sa kanya. Salamat sa tulong mo. Ngumiti ang babaeng maikli ang buhok. Sana hindi niya ako galitin. Commendat si Daisy. She wouldn't. Naglakad si Violet papunta sa garahe, at sa sandaling sinubukan niyang buksan ang pinto, may humila sa kanya, at nahulog siya sa kanyang mga bisig. Niyakap siya ni Jackie. Galit ka ba? Tinulak niya siya palayo. Baliw ka. Hindi ako galit. Gusto niyang sumakay sa kotse, ngunit isinara ni Jackie ang pinto at hinayla siya pabalik sa kanyang mga bisig. Napakainit mo. Paanong hindi ka magagalit? Kinabahan si Violet. It's none of your business. Ngumiti siya. Paanong hindi? Lumapit siya ng kalahating pulgada. Galit ka dahil sa akin, tama ba? Ngumisi si Violet. You're so vain. Mr. Clifford. Bakit naman ako magagalit dahil sa'yo? I just don't like seeing you. Ngumiti siya. Nagseselos ka. Nabulunan si Violet at inilayo ang mukha. Hindi naman. Tumungo siya. You must be angry for a reason. Histeryosong tawa ni Violet habang tinutulak siya palayo. What do you want from me? Iniwan mo ang babae mo dyan. Hindi ka ba natatakot na magalit siya? Hindi ko siya babae. Kahit hindi siya, dapat hindi mo na lang siya iniwan. Go see her. Tinulak siya ni Violet. Nakadikit sa kanya si Jackie at hindi gumagalaw. Hinailan niya ito palapit habang nagpupumiglas. Jackie, bakla ka, huwag mo akong hawakan. Tumawa si Jackie at patuloy na humawak sa kanya. Paanong hindi ka nagseselos? Hindi siya nagsalita dahil galit siya pero naiinis siya. Lahat ng galit ay nakabara sa kanyang lalamunan. Ipinatong niya ang kamay niya sa pisngi niya at tinitigan siya sa mga mata. Tinatanggi mo ba na nahulog ka na sa akin? Hindi ako, manam. Idiniin niya ang labi nito sa labi niya, at kahit na hinahampas nito ang dibdib niya at kinukurot siya, lumalim ang halik nito hanggang sa tumigil ito sa pagpupumiglas, at pagkatapos ay binitawan siya nito. Hingal na hingal si Violet at wala man lang lakas para itulak siya palayo. Ikaw ay isang asshole. Tumungo siya. Tatak pangalakal is the first time na may nagsabi ng ganyan sa akin. Ayaw magsalita ni Violet. Ibang-iba siya kay Jacob. Si Jacob ay banayad at matulungin. Hindi siya magiging brutus at bastos ng ganyan. Kabanata 1553. Naisip ni Violet na kahit kanino siya mahulog, hinding-hindi ito si Jackie, ngunit hindi iyon tama. Huminga siya ng malalim. Babalik ako. Itinalak ni Jackie ang buhok sa likod ng tenga. Iniiwasan mo na naman ba ako? Naiintindihan niya ang ginagawa niya. All that acting was just to see what she would react because he already knows she was at the mall, but he didn't expect her to react that way. Napaka-sensitive niya. Nasa puso niya si Jacob at natatakot na mahulog siya sa kanya at magkanulo, kay Jacob. Hindi niya ito maamin, kaya ang pag-corner sa kanya sa pag-amin ay naging backfired ito. Masyado siyang sabik na pilitin itong umamin. Hinawakan niya ang kamay niya at sinabi sa mahinang boses, hindi kita pipilitin. Tumigil si Violet. Violet Lovegood, sincere ako dito kahit hindi ka naniniwala sa akin. Ayokong palitan siya, pero gusto ko lang aminin mo na may nararamdaman ka para sa akin, and that will be good. Sapat na. Tumalikod si Violet at sinabing may inis na tono, so what if I had feelings for you? I don't anymore. Sinapo ni Jackie ang kanyang mga labi gamit ang kanyang daliri. Empleyado ang babaeng iyon, at nagdadrama lang kami. Tinulak niya ang kamay nito. Why were you acting? Tatak pangalakal Jackie stared at her. Ang galit niya ay nagmukha siyang seloso na asawa. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga labi. Para makita mo, muli siyang huminto habang lumalawak ang ngiti ni Jackie. Kung nagalit ka, itatak pangalakal di show that you cared a lot. She scoffed. Baliw ka. Idiniin niya ang kamay niya sa dibdib niya. Baliw ako. May iligtas mo ba ako? No. Gusto niyang hilahin ang kamay niya pero biglang may naramdaman siyang malamig sa pulso niya. Nagulat siya dahil biglang may pinong bracelet sa pulso niya. May inukit na mga bulaklak dito, at ang mga layer ay napuno ng pula, mga bato, na ginawa itong magmukhang elegante ngunit mislan. Natigilan siya saglit. Napatingin sa kanya si Jackie. Mukhang bagay sa'yo si Red. Gusto mo ba? Hindi niya sinabing nagustuhan niya ito, ngunit hindi niya ito inalis. Napatingin si Jackie sa nalilitong ekspresyon niya at niyakap siya sa bewang. Bumagsak siya sa dibdib nito at huminto ng ilang segundo. Huwag lumampas sa hakbang. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumawa, I'm not overstepping.
He then leaned forward and whispered into her ear, "I'm satisfied." Dumampi ang mainit na hininga sa kanyang tainga, at ang mahinang boses ay kumikiliti sa kanyang eardrums. Hinitid siya ni Jackie pabalik sa mansyon ng Love God. Pababa na siya ng sasakyan nang hawakan ni Jackie ang kamay niya at pinunasan ang palad niya. "Aalis ka ng ganon-ganon lang." Ang kilati sa palad niya ay nakaramdam siya ng awkward. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Inilagay ni Jackie ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, napapikit siya, ngunit ang halik na inaasahan niya ay hindi dumating at sa halip ay idiniin sa kanyang noo. Napakagaan, napakaamo. Nang makita kung gaano siya nagulat, hinawakan ni Jackie ang kanyang buhok. "Pumasok ka na, sunduin kita bukas." Hindi alam ni Violet kung saan titingin. "Bakit mo ako sinusundo?" Sabi niya, "For a date." Hindi umimik si Violet at bumaba na lang ng sasakyan at nagmamadaling pumasok sa mansyon. Napasandal siya sa pinto at ang isang kamay ay nasa noo, na nasusunog. Si Jackie ay may kasamang mga babae noon, ngunit mabagal ang ginagawa nito sa kanya. Sa pagsasalita tungkol sa pagpapabagal sa mga bagay, ito ay totoo para kay Jacob. Siya ang una niya, at noon pa man, siya ang gumawa ng unang hakbang. Gustong-gusto ni Jacob na halikan siya sa noo dahil iyon daw ang pinakamagandang paraan para mahalin ang isang babae. Kaya naman nagulat siya nang halikan siya ni Jackie sa noo. Kabanata 1554. Iba kay Jacob ang mga nakasama ni Violet. Nagpunta siya sa ibang bansa upang mag-aral noong siya ay 16 at nagsimulang makipag-date noon. Kahit halikan at yakap lang ito, mas marami na siyang nakita kaysa sa mga kay-barkada niya, na nagpa-realize sa kanya ng maraming bagay. Alam niya na walang dahilan para magpanggap na inosente ang mga tao. Kailangan lang nilang maging interesado at sumabay sa agos mula doon. Maraming mga tao mula sa kanyang bansa ay ganoon din. Ang mga taong sumugod sa kanya ay tapat na gusto nilang matulog sa kanya. Kaya naman naisip niya na mahalaga si Jacob. Inosente kasi talaga siya pagdating sa relasyon, at hinding-hindi niya sasamantalahin ang relasyon nila. Hihingi siya ng permiso, kahit na halik lang. Siya ay nagmamalasakit sa kanyang damdamin, at iyon ang unang pagkakataon na nadama niya ang paggalang. Kaya naman hindi niya kayang bitawan si Jacob, kahit alam niyang hindi na ito babalik. Hindi niya inaasahan na ang isang lalaking tulad ni Jackie Clifford ay magbibigay sa kanya ng katulad na pakiramdam pagkatapos ni Jacob. Iba ito sa naramdaman niya kay Jacob. Nagtiwala at umasa siya kay Jacob dahil pakiramdam niya ay ligtas siya sa piling nito. Si Jackie naman ay magbibigay sa kanya ng saya at kawalan, ang hirap basahin. Buong araw na bumuhos kinabukasan. Basa ang hangin. Nanlamig ang mga kamay ni Violet kaya kinuskos niya ito habang nilalanghap ito ng mainit na hangin. Nakaparada ang kotse ni Jackie sa hindi kalayuan, at naglakad ito patungo sa kanya na may dalang itim na payong. Huminto siya sa harap ni Violet at isinandal sa kanya ang payong. "Hindi ka ba nilalamig? Hinihintay mo ako sa labas." Hindi siya tumangala. "Akala ko pupunta ka dito ng mas maaga. Kaya, handa na siya 10 minuto kanina." Hinawakan ni Jackie ang kanyang nagyayelong mga kamay at inilagay ito sa kanyang coat, pagkatapos ay tumawa. Kinakabahan. Binawi niya ang kanyang mga kamay at tinanggihan ito. "Gusto mo?" Binuksan ni Jackie ang kanyang scarf at ipinulupot sa kanyang leeg. Napaiwas siya ng tingin dahil amoy niya ang scarf. Napakainit noon. Hinawakan niya ang balikat niya at hinayla siya papunta sa sasakyan. Nagpunta sila sa isang casual na petsa tulad ng ibang mag-asawa. Pumunta sila sa sinehan at hindi nabuk ang buong bulwagan. Nararamdaman nila ang mga tao sa kanilang paligid, ngunit walang nakakilala sa kanila. Pagkatapos ng pelikula, dinala siya ni Jackie sa isang fine dining restaurant. Laking gulat niya nang makita niyang dinadala ng server ang paborito niyang duck ng Lorange. Meron ba sila dito? Nakarating na siya rito noon ngunit hindi niya alam na inihain nila ito. Tumingin sa kanya si Jackie at ngumiti. "Kami ang may-ari ng restaurant, and knowing that you love this, I've specially requested them to hire a chef for it." Natigilan si Violet. "Subukan mo." Kinuha ni Violet ang tinidor at sinubukan. Ito ay tulad ng duck a Lorange na pamilyar sa kanya. Tumingin siya sa kanya. "Maganda ba?" Tumango siya. "If you feel like having it in the future, pumunta ka lang." "Libre." Natawa siya, "Walang libreng tanghalian. Sabihin mo ng libre kapag ikaw ang asawa ng may-ari." Nabulunan siya at umubo, saka iniwas ang mukha. "I haven't thought about remarry you." Tumaas ang kilay ni Jackie pero hindi nagsalita. Biglang may pumasok na babae na may dalang malaking bouquet of roses.
Siya ang babaeng maikli ang buhok na nakilala ni Jackie noong isang araw. Ngumiti siya at inabot ang bouquet kay Violet. Ma'am, nakuha po ni Mr. Clifford ang mga ito para sa inyo. Kabanata 1555. Dumiretso ang mga kamay ni Violet patungo sa mga bulaklak na nagtago ng isang maliit na pulang kahon na parisukat. Binuksan ni Violet ang kahon at nakita ang isang malaking pink na singsing na diamante. Hindi inaasahan ni Violet na may inihanda siyang singsing. Jackie Clifford, bakit mo ito ihahanda kaagad? Hindi siya pumayag na magpakasal muli. Paano siya? Seryoso ang itsura ni Jackie. Hindi kita binigyan ng isa para sa keganhawahan ng ating kasal, kaya may utang ako sa iyo, at ito ay pagbabayad sala. Tumigil siya. Pagbabayad sala. Kinuha ni Jackie ang singsing at humarap sa kanya. Tignan ko kung tama ang sukat. Hinawakan niya ang kamay niya at ipinasok ito sa kanyang singsing na daliri. Tamang-tama ito. Hindi na malaya ni Violet na hinayaan niya itong isuot ang singsing at biglang napagtanto na may malinang nakalagay ang singsing. Nang makitang nakangiti siya, biglang napagtanto ni Violet na nakulong siya. Niloko mo ako. Hinayla siya ni Jackie sa kanyang mga bisig. I didn't. I'm serious about this. Pagpupumiglas ni Violet. Asshole, niloko mo ako para pakasalan ka. Tumawa siya kasama siya sa kanyang mga bisig. Mag-asawang muli, nag-aalala siya na tatanggihan niya ito, kaya idinagdag niya, hindi ko ine-expect na oo ka ngayon. Maaari mong isipin ito, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Tumigil sa paggalaw si Violet at tumingin sa kanya. Ibig sabihin susuko ka kapag sinabi kong hindi. Ipinatong ni Jackie ang kanyang kamay sa kanyang mukha, hindi. Kung hindi mo sasabihing oo, hihintayin ko ang araw na mangyayari iyon. Ayos lang ako sa pangmatagalang pakikipag-date. Hinding-hindi niya hahayaang mapunta sa kanya ang nakaraan. Kapag kasal na sila, hindi niya ito papansinin at iiwasan. Pareho silang hindi masaya tungkol sa kasal, na nagtali sa kanila at pinalaki ang kanilang bias sa isa't isa. Ang bias ay halos sanhi ng miscommunication. Kinasusuklaman niya ang kaayusan, at nagpakasawa siya sa kanyang masamang reputasyon. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na siya ay talagang tulad ng iminumungkahi ng kanyang reputasyon, kaya bakit kailangan niyang subukang makita siya sa isang mas mahusay na liwanag. Inilayo ni Violet ang mukha niya. Tusong tao. Hinaplos ni Jackie ang pisngi niya. Paano kita mabibitag kung hindi naman ako tuso? Pareho silang umalis sa kanyang restaurant at nahuli ng mga paparazzi. Ang balita tungkol sa posibleng muling pag-aasawa ni Jackie sa kanyang dating asawa ay nagulat sa matataas na uri ng Octavia. Matapos malinis ang pangalan ni Violet, halos walang mga iskandalo tungkol sa kanya. Sila ay higit sa lahat tungkol sa kanilang diborsyo, at hindi na niya kailangang magpanggap. Ngayong nahuli siyang nakikipag-date sa dating asawa, sampal sa mukha ng lahat ng nagsabing tinalikuran na siya ng kanyang asawa. Nang makapanayam si Thomas, sinabi niya na hindi pa itinapon ng kanyang apo si Violet. Ang hiwalayan ay isang pagkakataon lamang para mas makilala nila ang isa't isa. Aniya, laging bukas ang kanilang mga pintuan para kay Violet. Paghahandaan niya kaagad ang kasal ng apo kung gusto nito. Naunawaan ng media na hindi si Violet ang nagpunta kay Jackie, ngunit si Jackie ang gustong bumawi sa kanya. Ang lahat ng mga balitang ito ay biglang nagtanong sa kanya ng mga sosyalidad na hindi alam ni Violet. Nakilala sila ni Violet dahil sa kagandahang loob. Ang mga sosyalista ay nagdaos ng isang party sa isang pribadong villa at inimbitahan ang lahat ng mga mas matataas na tao. Inimbitahan nila noon si Penelope, ngunit hindi na siya bahagi ng bilog. Kabanata 1556. Si Penelope ay naging katatawanan ng lungsod dahil sa Brooklyn. Inakusahan niya si Violet ng sabotahe sa kanyang relasyon, ngunit siya ang tunay na homewrecker. Kahit na niloko siya ni Brooklyn at naging biktima siya ng buong kalokohan, matapos malaman ang status ng asawa nito, tumanggi itong iwan siya. Sa halip, gusto niyang hiwalayan niya ang kanyang asawa at pakasalan ito. Laging sinasabi ng mga tao na ang mga kahabag-habag ay dapat may dahilan kung bakit sila lumubog, at ito ang katotohanan. Lumapit ang lahat ng mga sosyalista at masiglang binati siya nang makita nilang lahat si Violet. Kahit na hindi ito nagustuhan ni Violet ay magalang pa rin itong tumugon sa kanila. Miss Lovegood, I heard that Mr. Clifford is going to get back you. How romantic! Mukhang matagumpay mong nakuha ang puso ng iyong dating asawa, Miss Lovegood. Medyo nahiya si Violet habang nakikinig sa pambabala nila. Totoong sinusubukan ni Jackie na bawiin siya, ngunit hindi siya sumagot ng oo sa kanyang marriage proposal. Bukod dito, ang bilog na ito ay komplikado.
Wala siyang mabubuting kaibigan dito, at maaaring ibaluktot ng mga tao ang kahulugan ng kanyang mga salita kapag may nasabi siyang mali. Kaya naman, naging maingat siya at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isagat sa kanya. Sa sandaling iyon, lumabas si Jackie mula sa karamihan at sinabing, kung may mga tanong kayo, tanungin niyo lang ako. Hawak ang mga baso sa kanilang mga kamay, may ilang tao na tumabi sa kanya at nagsabi, mukhang malapit na kaming makatanggap ng magandang balita mula sa iyo, Mr. Clifford. Kinuha niya ang kamay na baso ng red wine at pinaikot-ikot iyon. Tiningnan niya ang mukha ni Violet at sinabing, hindi pa siya sumasagot. Nagulat ang lahat. Noong ikinasal si Jackie kay Violet noon, pakiramdam ng mga socialites sa circle na sayang ang pagpakasal niya sa isang notorious na babae. Nang makipagdiborsyo si Jackie, ang mga sosyalidad na ito ay higit na handang manalo sa kanyang puso. Kung tutusin, hinding-hindi magkukulang ang isang mayamang lalaki sa mga babae, lalo pa si Jackie ay parehong mayaman at maimpluwensya. Kahit na maraming balita tungkol sa kanilang muling pagpapakasal nang sabihin ni Violet na hindi siya nag-oo kay Jackie, karamihan sa kanila ay hindi naniniwala sa kanya. Akala nilang lahat ay sobrang kumpiyansa si Violet. Gayunpaman, naniwala lamang sila sa kanya nang sabihin ito ni Jackie sa kanila. Mariing idiniin ni Violet ang kanyang mga labi at hindi umimik. Inubos ni Jackie ang baso ng red wine at inilapag ang baso. Naglakad siya papunta sa kanya at inilagay ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga sa harap ng lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka? Isang tao mula sa karamihan ang nagsabi, walang dapat ipag-alala, Mr. Clifford. Hindi tulad ng kakainin natin siya o kung anuman. Napahawak si Jackie sa labi at ngumiti. Well, ako lang ang makakagawa niyan sa kanya. Namula ang mukha ni Violet at Ulong, tigilan mo nga yan. Nakakahiya, lumalim ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ba ako tama? Ibinaba niya ang kanyang ulo, sinusubukan ang kanyang makakaya upang maiwasan ang mga tingin ng karamihan sa mga tao na bumungad sa kanya. Kung may butas sa harap niya ngayon, hindi na siya nagdalawang isip pa. Nakiliti si Jackie na pink sa reaksyon niya. Ngumisi siya at ipinulupot ang braso nito sa balikat niya. Pagkatapos, sabi niya, sige, guys, ibabalik ko ang babae ko. Enjoy the night. Inilayo siya ni Jackie sa party, at inipit siya sa dingding sa bakanting pasilyo. Natigilan si Violet. Ano ka ba? Ibinaba ni Jackie ang ulo niya at hinalikan siya sa labi. Nanginginig ang kanyang mga kamay na ipinatong niya sa kanyang mga balikat, at nadulas ang mga iyon mula sa kanyang mga balikat. Napatingin si Jackie sa kanya. Namumula ang pisngi niya, at kung hindi pa ngayon ang tamang timing, may ginawa pa siyang iba bukod sa paghalik lang. Umiwas ng tingin si Violet at nahihiyang sinabing, you need to calm down. Lumapit ito sa kanya at tumawa. Hindi ako mapakali ngayon. Parang may naramdaman siya, namula ang mukha niya. Ang galing niya talaga mang-asar ng tao. Nararamdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang balat, at alam niya kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Gayunpaman, tumanggi siya ang gagawa ng unang hakbang. Kabanata 1557. Ito ay naging mas kaakit-akit kay Jackie kaysa sa mga lalaking nagsabi sa kanya kung ano ang gusto nila kaagad. Gusto niyang gawin iyon, ngunit nanatili siya sa kanyang distansya. Kahit na may mga pagkakataong lumagpas siya sa linya, hindi niya ito sinamantala. Marahil ito ang pinakamataas na anyo ng isang lalaki na dahan-daang pumalit sa puso ng isang babae. Hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa kanyang mundo. Gayunpaman, sa halip na pilitin siya, naglaro siya ng husto upang mahuli siya, na nais na siya ang gumawa ng unang hakbang. Pakiramdam ni Violet ay pinahirapan sa sandaling ito. Sinubukan niyang ipaglaban ang kanyang kalayaan, ngunit hindi siya binigyan ni Jackie ng pagkakataon. Ang kanyang mga nervyos ay natense dahil nag-aalala siya na baka may ibang tao na dumating at makita sila. In the end, she bit her lips and said, uwi na tayo. Dinaikit ni Jackie ang kanyang noo sa noo niya, at naging mabigat ang kanyang hininga. Bumalik saan? Nawala ang ulo niya saglit. Umuwi ka na. Ngumisi siya at pinaglaruan ang palad niya. Bahay ko. Napatango naman si Violet at saka siya natigilan. Sinandok siya ni Jackie mula sa lupa at tumawa. Dapat sinabi mo sa akin kanina. Nakaparada ang kotse sa labas ng Azor Villa, isang villa na pag-aari ni Jackie sa bagong distrito. Matagal na itong bakante, at ito ang unang pagkakataon ni Violet dito. Hindi na ba tayo babalik sa mansyon? Dinala siya ni Jackie sa kanyang silid at sinabing, sabi ko babalik tayo sa bahay ko, hindi sa bahay ng Clifford. Natigilan si Violet.
Naglalaro ka na naman ng salita. Inilagay siya ni Jackie sa mesa. Ipinatong niya ang isang kamay sa mesa habang nakahawak sa bewang niya ang isa. Nope, I didn't. Alam ni Violet ang susunod na mangyayari, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, gusto kong maligo. Bago niya hinintay na matapos ang kanyang pangungusap, hinalikan siya nito. Sabay tayong maligo mamaya, sa gabi, sa mansion ng Clifford. Habang sila ay naghahapunan, lumapit ang mayordoma kay Thomas at may ibinulong sa kanyang tainga. Natigilan si Thomas, at sa kanya ikanaway ang kamay na may ngiti sa labi. Dahil sa kanyang pagkamausisa, nagtanong si Daisy, hindi ba babalik si Tito Jackie para sa hapunan? Humalaklak si Thomas, sa tingin mo babalik siya para mag-dinner kapag kasama niya si Tita Violet mo. Oh gosh, nagkabalikan na sila Tito Jackie at Tita Violet. Puno ng excitement ang mukha niya. Tumango si Thomas at sinabing, halika, kain na tayo. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa ibang bansa. Ibinaba niya ang ulo para tingnan ito at dahan-daang bumangon. Tumingin siya sa tatlong Rugrat at sinabing, kumain muna kayo. May mga bagay akong kailangan kong asikasuhin. Tahimik na tumingin si Waylon kay Thomas habang naglalakad ito sa looban. Tuwang-tuwa si Daisy na nagkabalikan sina Jackie at Violet kaya wala siyang pakialam sa iba. Habang sila ay naghahapunan, humanap ng dahilan si Waylon para pumunta sa banyo at lumabas ng courtyard. Nakatayo si Thomas sa loob ng gazebo. Nakadikit pa rin ang phone niya sa tenga niya at may kausap. Nagtago si Waylon sa likod ng isang palumpong ng mga bulaklak. Kahit malayo si Thomas sa kanya, halos naririnig niya ang boses nito. Isauli mo lahat ng ginawa ko sa Knowles at makikipagtulungan ka sa akin. May sinabi ang nasa kabilang side ng phone, at tumawa siya. Kung tutusin, ito ang utang ko sa mga Knowles. Tsaka ang mga Knowles ang kumuha sa anak ko at nagpalaki sa kanya. You can come anywhere you want. Pinaikit ni Waylon ang kanyang mga mata at umalis sa looban. Nang matapos silang maghapunan, sinundan ni Colton si Waylon sa kanyang silid. Matapos matiyak na hindi sila sinusundan ni Daisy, isinara nila ang pinto. Sinabi ni Waylon kay Colton na si Thomas ay nakikipag-usap sa mga Knowles, at mayroon siyang kutob na ang mga Knowles ay pupunta sa Octavia. Kumunat ang noo ni Colton. Ibig sabihin ba ay pupunta rin dito si Knowles? Umiling si Waylon. Hindi ako sigurado dyan. Hindi alam ni Daisy na buhay pa siya. Nang bumalik si Knowles sa Yarmore, isang aksidente ang nangyari. Wala silang sinabi kay Daisy tungkol dito, at kahit may nalaman siya, ang malalaman lang niya ay patay na si Knowles. Pinagkrus ni Colton ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, muling madudurog ang kanyang puso kapag muli silang magkasalubong, at hindi niya siya makikilala. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang ulo, at ang sulok ng kanyang mga labi ay pumulupot. May ideya akong pigilan siya sa pagpunta kay Octavia. Kabanata 1558. Tanong ni Waylon, ano ito? Colton said, resting his chin on his palm, we just need to make him busy. Sa Azor Villa, ang mahinang liwanag sa looban ay naaninag sa mga bitik ng mga kurtina. Ang kwarto ay madilim na naiilawan na may mainit na kapaligiran. Tumingin si Violet sa labas at napaisip. Ipinulupot ni Jackie ang braso sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang balikat at nagtanong, nagsisi ka ba? Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumagot, walang dapat kong pagsisihan. Hindi niya alam kung paano ilalarawan ang nararamdaman niya ngayon. Parehong komplikado at kakaiba, ngunit isang bagay na tiyak niya ay hindi niya ito pinagsisihan. Parang panaginip, sa panaginip lahat ng kanyang mga buto at organo ay nakuha mula sa kanyang katawan. Nagkaroon ng parehong kabalintunaan ng pagiging iba at ang kawalan ng ulirat ng pagiging gising. Sinisisi mo ang sarili mo, sabi ni Jackie habang tinitipon ang mga hibla ng buhok na nakadikit sa leeg niya. He then landed a few light kisses on her and added, dahil alam mo na wala nang babalikan para sa iyo ngayon. Natigilan siya at walang sinabi. Inilagay ni Jackie ang daliri sa gilid ng labi niya at tinanong, sisisi mo ba ako? Lumingon si Violet at sinulyapan siya. Hindi, sinisisi ko ang sarili ko. Pagkatapos noon ay mas hinigpitin pa niya ang kumot sa kanya at nagpatuloy. Sa hindi mo kayang labanan ang tukso mo. Isang malakas na tawa ang pinakawalan niya. Alas 8 ng gabi, nagpalit ng damit ang dalawa at bumaba. Naghanda ng hapunan ng dalaga at naghihintay sa hapag. Sir, Madam, bati niya. Naglakad si Violet papunta sa mesa,
at nang uupo na siya, hinawakan siya ni Jackie mula sa likod, at nahulog siya sa kandanggan nito. Matino namang umatras ang dalaga mula sa dining room. Itinaas ni Violet ang kanyang kamay at hinampes ang kanyang balikat, ngunit hindi man lang siya nasaktan. Sa halip, parang nanliligaw ito sa kanya. Stop it! Huwag mo akong isama sa'yo kung gusto mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng ibang tao. Ibinaon niya ang ulo sa leeg nito at tumawa. We're husband and wife. Ex-husband and ex-wife kami, she corrected. Hinawakan ni Jackie ang pisngi niya at hinalikan. Tinitigan siya ng mabuti, tinanong niya, ex ano? Tumalikod si Violet at bamulong, paano mo ako nababantaan ng ganyan? Nakangiting niyakap niya ito ng mahigpit at idiniin ang mga labi sa noo nito. Bisitahin natin si Lolo bukas. Ang tagal na rin simula nung magkita kayong dalawa. Naisip ni Violet kung gaano siya pinakitunguhan ni Thomas at tumango. Kinabukasan, dinala ni Jackie si Violet pabalik sa Clifford. Sa sandaling lumitaw silang dalawa sa sala, naunawaan ni Thomas ang lahat. Ibinaba niya ang tasa at sinabing, well, look who's back. Let me guess, nagkabalikan na kayong dalawa sa likod ko. Nakaramdam ng hiya si Violet. Humalaklak si Jackie at sinabing, tumigil ka, Lolo. Hindi ba narito kami para ipaalam sa iyo ngayon? Bumaba si Daisy at ang kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, dadalo ulit tayo sa kasal mo. Sumulyap si Jackie kay Violet at sinabing, I guess you'll have to wait for a little longer. Hindi pa sumasagot ang tiyahin mo sa proposal ko. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Thomas at sinabing, you deserve that. Viv did the right thing by not saying yes to you. Nang matapos siyang magsalita ay dinala sa kanya ng mayordomo ang kanyang telepono. Sir, may naghahanap po sa inyo. Tumingin si Thomas sa kanyang telepono, tumayo, at pumunta sa gilid para sagutin ang tawag. May sinabi ang nasa kabilang linya, at natigilan siya. Ano, paano mangyayari iyon? Nagkatinginan sina Waylon at Colton. Para sa kanila ay talagang busy ang mga Knowles ngayon. Maya-maya, tinapos na niya ang tawag, at tinanong ni Jackie, sino yon? Si Tristan naman. Natahimik si Jackie, at natigilan si Daisy nang marinig ang pangalan. Sa pagtataka, sinabi ni Thomas, inatake ng isang hacker ang kanilang kumpanya. Anong malas? Nang marinig ni Daisy ang salitang hacker, lumingon siya para tingnan ang pangalawang kapatid. Walang ekspresyon sa mukha ni Colton na parang walang kinalaman sa kanya. Nang lumabas sina Waylon at Colton sa looban, sinundan sila ni Daisy. Waylon, Colton, napalingon silang dalawa. Huminto si Daisy sa harap nila at nagtanong, tungkol sa nangyari sa Knowles. Hindi naman ikaw ang may gawa nito, di ba, Colton? Kabanata 1559. Pinagkrus ni Colton ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, may kinalaman ba ang mga Knowles sa iyo? At saka, hindi ako ganoon kalaya. Mariing idiniin ni Daisy ang kanyang labi. Nang may sasabihin pa sana siya, ipinatong ni Waylon ang kanyang kamay sa kanyang mga balikat at sinabing, nagkabalikan na sina Daisy, Tio Jackie, at Tita Violet, kaya sa tingin ko ay oras na para iwan natin si Octavia. Matagumpay niyang naabala si Daisy, at kinurot nito ang pisngi. Babalik tayo ngayon. Nope, babalik kami bukas, sagot niya. Sige, kung ganoon. Dapat kong samantalahin ang pagkakataon at magpaalam kay Tita Violet, sabi ni Daisy habang tumalikod para bumalik sa bahay. Nag-aalala pa rin si Waylon dito at nilingan si Colton. Sigurado ka bang walang makakaalam nito? Si Colton ay lubos na nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan. Nope, nobody is going to know about it. Kahit na may mahanap sila, ipapakita ng ID na ang hacker ay matatagpuan sa Octavia. Nasa Baseburg na kami sa oras na iyon, kaya walang makakaalam na kami ang gumawa, ito. Kahit na malaman nilang ang hacker ay matatagpuan sa Octavia, walang maghahinala sa kanya dahil nakabalik na sana siya sa Baseburg. Tumango si Waylon, that tatak pangalakal is great then. Samantala, sa mansion ng Knowles sa Yaramore. Nasa loob ng study room ang butler at ang assistant. Sinubukan ng teenager na nakaupo sa likod ng desk ang kanyang makakaya upang ayusin ang data sa pamamagitan ng laptop. Ang kanyang mga payat na daliri ay sumasayaw sa paligid ng keyboard, at ang screen ay puno ng berdeng mga code. Pagkatapos ng isang oras, inayos niya ang butas sa firewall at inikat ang laptop. Tapos na, lumapit ang katulong para tingnan ito at ngumiti, sa kabutihang palad, nandito ka, sir. Isang hacker ang nahak sa kanilang kumpanya, ngunit sa kabutihang palad,
ang hacker ay hindi nagnakaw ng anumang mahalagang impormasyon mula sa database. Kung hindi, ito ay magiging kapahamakan sa kumpanya. Walang nakakaalam kung sino ang nahak sa sistema ng kanilang kumpanya. Hindi ito mukhang isang pag-atake sa lahat. Sa halip, nagmukha itong kalokohan. Nilagay ni Knowles ang kanyang kamay sa kanyang noo. Walang emosyon ang kanyang mapusyaw na asul na mga mata, at mukhang kalmado. Siya ay nagkaroon ng isang masamang pagkabata, kaya siya ay bihira makipag-usap at ginustong manatili mag-isa. Siya ay mas mature kaysa sa kanyang mga kapantay ngayon. Ito ang dahilan kung bakit palaging sinasabi ni Tristan na sa halip na kumilos bilang isang binatilyo, kumilos si Knowles na parang isang may sapat na gulang. Knowles, inangat ni Knowles ang ulo nang makita si Tristan na nakatayo sa harap ng pinto. Alam ng katulong at ng mayordoma na may pag-uusapan sila, kaya't umatras sila sa silid. Sumandal si Nolan sa likod ng upuan at nagtanong, "Yeah, can I help you with anything?" "Tito." Hinailan ni Tristan ang isang upuan at umupo sa harap ng desk. "Kilala mo ba kung sino ang nanghak sa kumpanya natin?" Ngumiti si Knowles, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Sabi niya, "Yeah." Ay tatak pangalakal they got the ID address. Natahimik sandali si Tristan bago nagtanong, "Isa ba ito sa mga kakompetensya natin?" Tumingin sa kanya si Knowles at nagtanong, "Mayroon ba tayong mga kakompetensya sa Slekova?" Saglit na natigilan si Tristan bago pumikit. Ang ID address ay mula sa Slekova. Dahan-daang tumayo si Knowles at sinabing, "Hindi ka ba pupunta sa Octavia sa loob ng ilang araw? Gusto mong sumama sa akin?" "Well, wala naman akong ibang gagawin, so why not?" Naglakad siya papunta sa pinto at biglang tumigil sa paglalakad. Nang hindi ibinaling ang kanyang ulo, sinabi niya, "Ang aming kalaban ay may mahusay na kakayahan sa paghak. Gusto ko silang makilala, hindi kumibo." Si Tristan habang pinagmamasdan siyang mawala sa kanyang paningin. Kinapa niya ang kanyang mga templo dahil sa sakit ng ulo niya. Bagamat nabawi ni Knowles ang ilan sa kanyang mga alaala, karamihan sa kanila ay may kaugnayan sa mga Knowles. Hindi niya maalala ang lahat ng ginawa niya sa Slekova noon. Kailangan ba talaga niyang pumunta sa Slekova minsan bago niya maalala ang lahat? Tatak pangalakal kinabukasan, sa Octavia Airport. Pinapante ni na Violet at Jackie ang mga bata sa departure hall. Kinawayan ni Daisy si Violet at sinabing, "Tita Violet, huwag mong kalimutang bisitahin ako sa Baseburg kapag libre ka." Inabot siya ni Violet at hinimas ang ulo niya. Siya'y ngumiti. "Oo naman honey." Nagpaalam sa kanila ang tatlong Rugrats habang naglalakad sila papunta sa security checkpoint. Nang makita ang pag-aatubili ni Violet na makipaghiwalay sa tatlong Rugrats, pinulupot ni Jackie ang braso sa balikat nito at sinabing, "Gusto mo ang mga bata?" Sumagot siya, "Sino ang hindi gusto ng matalino at kaibig-ibig na mga bata?" Kabanata 1560. Napangiti si Jackie. "We can have one ourselves." Nawala ang ngiti sa mukha ni Violet habang tinatanggal ang kamay nito. "Magkaroon ka ng sarili mong anak." Tumawa si Jackie at tumalikod para maabyutin siya. Makalipas ang 2 oras, lumapag ang eroplano sa Baseburg Airport. Kanina pa sila hinihintay ni Quincy sa pasukan. Nang makita niya ang tatlong Rugrats na papalabas ng gate dala ang kanilang mga bagahe, binuksan niya ang ball at dinala ang mga bagahe sa sasakyan para sa kanila. "Nag-enjoy ba kayong tatlo sa Octavia?" Umupo si Daisy sa passenger seat at nagtanong, "Nasaan sina tatay at nanay?" Isinuot ni Quincy ang seatbelt at sumagot, "Mr. and Mrs. Goldman have spent so much time with you in Octavia, so of course, they're busy now." Nang may sasabihin sana si Daisy, napansin niya ang isang purplish na pasa sa kanyang leeg sa kabila ng pagsisikap niyang takpan ito ng kwelyo ng kanyang kamiseta. "Tito Quincy, sino ang kumagat sa leeg mo?" Lumingon sina Waylon at Colton para tingnan si Quincy. Natigilan si Quincy at matigas na sumagot, "Well, I sprained my neck." Talaga, nag-aalinlangan si Daisy tungkol dito. Hindi siya naniwala kay Quincy. Kung tutusin, marami na siyang nakitang mga marka ng kagat sa leeg ng kanyang ama at ina. Hindi idiniin ni Daisy ang bagay na iyon, kaya napabuntong hininga si Quincy sa kaloob-looban habang ang kanyang likod ay puno ng butil ng malamig na pawis. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong Rugrat ay ang pinakamatalinong bata na nakita niya. Naranasan na niya ang kanilang katalinuhan noon, at isang mahirap na gawain ang linlangan sila. Sa Black Gold, nakatanggap ng tawag si Nolan mula kay Tristan. Nagulat siya na si Tristan ang nagkusa na tawagan siya. Nang malaman niyang pupunta si Tristan kay Slekova, nanlamig ang kanyang kamay, at huminto ang kanyang panulat sa himpapawid.
Hanggang kailan ka mananatili this time? I think I'm going to stay for a while, sagot ni Tristan. After that, he added, sasama rin sa akin si Knowles. Kumunat ang noo ni Nolan pero hindi umimik. May sinabi sa kanya si Tristan, at pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Isang hacker, humalaklak si Tristan. Siguro kalokohan yan. Ang ID address ay nagpapakita na sila ay nasa Octavia ng Slakova. Bagamat hindi ko alam kung bakit nila ito ginagawa sa atin, nais kong hilingin sa iyo na tingnan ito para sa akin. Natahimik si Nolan. A prank on the Knowles. Ha? Tatak pangalakal hindi niya alam kung bakit pero may kutob siya na may kinalaman ito kay Colton. Tinulak ni Quincy ang pinto at pumasok. Mr. Goldman. Inilapag niya ang telepono sa desk at itinaas ang mga mata. Sinundo mo ba ang mga bata? Tumango si Quincy. Nasa bahay sila ngayon. Napasandal si Nolan sa likod ng upuan at tinapik ang mesa sa ritmikong tempo habang siya ay nasa isip. Samantala, sa Seoul, lumabas si Seiday sa elevator, at lahat ay nakatingin sa kanya nang mapadaan siya sa administrative department. Akala nilang lahat ay maling tao ang kanilang nakita. Nagtatakang tanong ng isa sa kanila, kailanman ay hindi nagsusuot ng palda si Seiday, di ba? Tumango naman ang isa pang staff. Baka may nakikita siya. Sa kanilang alaala, mga kamisete at pantalon ang naging go-to attire ni Seiday. Hindi pa siya nagsusuot ng mataas na takong, lalo pa ang palda. Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakakilala sa kanya na siya ay konserbatibo, ngunit sa totoo lang, ito ay dahil ang kanyang dating propesyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na magsuot ng mga palda o mataas na takong dahil ito ay naghihigpit sa kanyang mga paggalaw. Ito ang unang pagkakataon na nakita nilang nakaskirt si Seiday, at lahat sila ay naintriga. Lahat sila ay medyo sigurado na siya ay umiibig. Kung hindi, walang paraan na bigla siyang magpalot ng kanyang kasuotan. Kumatok si Seiday sa pinto. Pagkabigay ni Maisie ng permiso sa kanya, tinulak niya ang pinto at pumasok sa opisina. Si Maisie ay humihigop sa kanyang kape. Natigilan siya nang inangat niya ang ulo niya at nakita ang kasuotan ni Seiday. Banal. Kakaiba ba sa akin itong palda? Ibinaba ni Seiday ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang kasuotan. Ibinaba ni Maisie ang kanyang tasa at sinabing, hindi. Pero akala ko ba sinabi mo na ayaw mong magsuot ng palda? She pressed her lips and explained, I just want to try something new. It looks good on you. Ngumiti si Maisie. Maaari kang magsuot ng ganito palagi sa hinaharap.